kailangan po natin ipagdiwang upang ang bagong henerasyon at ang paparating ay mamulat sa maganda at matamis na kasaysayan ng Pilipinas. Ang usapin ng politika, lalo ang napakabahong kasaysayan nito. Ang pagkilala sa araw na ito ay pagkilala sa adhikaing makadiyos, makainang bayan, at makakapwa-tao. Yan po ang tandaan ninyo. Ang araw na ito ay prutas na itinanim mula sa hirap, pawis, dugo at buhay ni Dr. Jose Rizal, Supremo Andres Bonifacio at libo-libong revolusyonaryong Pilipinong naniwala, nakipaglaban, pumatay at namatay para sa kalayaan at independensya. Ika-23 ng Enero 1899, itinatag ang Republika ng Pilipinas dito sa Malolos. Sa loob ng simbahan ng Baraswing ay isinilang ang kauna-unahang republika sa buong Asya. Alinsunod sa mga bansa sa Europa. Katulad ng revolusyon ng La France. Katulad ng revolusyon ng American colonies. Isang bagay po yan, mga mahal kong kababayan, kayong mga kabataan, na dapat ninyong ipagmalaki sa kapit bansa natin. Lalong-lalo na sa mga malalakas, sa mga makapangyarihang bansa na nais tayong sakupin muli. Hindi nagpabaya ang ating mga ninuno, hindi nagsitulog at hindi nagpayaman bilang mga puta ng mga dayuhan. Sila ay tumindig, sila ay lumaban. Ang alab sa kanilang puso ay nanatiling buhay hanggang kamatayan. Mga mahal kong Tagalog, lahi ng mga Taga-Ilog, hubog sa mga lakan ng tundo, dugo ni Lapu-Lapu, ang mga tunay na anak ng bayan. Hindi po aksidente o swerte o pagkakataon na dito ginawa ang pagtatag ng unang Republika ng Pilipinas. Sapagkat katulad ng Cavite, ng Nueva Ecija, ng Pampanga, ang Rizal, ang Bulacan ay nagsilbing pundasyon ng revolusyon noong 1896. Napakamakasaysayan po ng Bulacan. Ang probinsyang ito ay lumaban na kasama ang mga makabebes ng Pampanga. Lumaban na sa Bangkusay Tondo noong 1580. Ganun pa ho, ang lahi ninyo ay lumaban na. Ninunong Maharlikano ang inyong mga ninuno. Ang probinsyang ito, mahal na mahal ko ang probinsyang to dahil ang Padilla galing naman ng Plaridel. Ang lolo ko ay ang dating gobernador, ang inyong hampaslupang gobernador. Wala pa hong tinatawag na Pilipino. Wala pang Pilipinas. Ang mga taga-Bulacan ay lumaban na sa mga mananakop. Nakasulat ho yan sa kasaysayan. Ang probinsyang ito ay simbolo ng pagkakaisa,
ng mga revolusyonaryo noong 1896. Dito po sila, nagsama-sama at nagkaisa, at dito ang napiling lugar upang isulat, ilatag ang unang-unang konstitusyon sa Pilipinas, ang Malolos Constitution. Makikita niyo po yan. At ang Malolos din po ang naging sentro ng pamahalaan. Ganun po tayo kasikat mong araw. Palakpakan ninyo ang Malolos. Hindi lamang po ang USA at ang La France ang may Bill of Rights. Tayo pong mga Pilipino ay may Bill of Rights. Ang ibig pong sabihin ng Bill of Rights, kapangyarihan at kayamanan sa bawat Pilipino. Hindi sa mayayaman lamang. Ang konstitusyon, ito po ay pinagtitibay ang bawat karapatan ng bawat Pilipino. Ang bawat ninyong karapatan. Na tayo po sa harap ng Diyos, sa harap ng batas ng tao, tayo ay pantay-pantay. Walang mayaman, walang mahirap. Yan ang konstitusyon ng Malolos Constitution. Kontra yata yun. Huliin nyo nga yun. Pulis pala yun. Mga mahal kong kababayan, mula po noon hanggang ngayon, mayaman ng bayang Pilipinas. Huwag po kayong maniwala na tayo'y mahirap. Ang malaking katanungan lamang na dapat nating namnamin at dapat nating ipinapasa sa inyong mga anak, sa inyong mga kabataan. Bakit mayaman tayo? Mas marami pa rin Pilipino ang naghihirap at naghihikahos. Bakit? Nagkulang ba ang Malolos Republic? Nagkulang ba ang Malolos Constitution? Nagkulang ba ang Malolos bilang sentro? Ang kasagutan ay hindi. Ang katotohanan, ang pagkukulang ay nanggagaling sa ating lahat, mga mahal kong kababayan. Nakalimot tayo sa simbahang ito. Nakalimot tayo sa syudad na ito. Nakalimutan natin ang pagiging revolusyonaryo. Pumayag na lamang po tayo na ang ating mga namumuno, por Diyos, por Santo, sabi nga ng mga kapatid na Katoliko. Ang sabi naman ng mga Muslim, Astagfirullah. Ang ating mga namumuno ay kinain na ng kapangyarihan. Nakalimutan na nila na ang konstitusyon ay para sa tao, hindi para sa makapangyarihan. Isang halimbawa, yung kaguluhan sa South China Sea, dyan sa West Philippine Sea. Nailagay tayo sa peligro ng mga namumunong ito at nailagay tayo sa isang twist sitwasyon na parang kay Bernardo Carpio. Nasa gitna tayo ng dalawang nag-uumpugang bato, ang China at ang USA. Mga mahal kong kababayan, kailan po tayo magigising? Kailan po natin bubuhayin ang dugong revolusyonaryo? Kailan nyo kukunin ang inyong karapatan na mabuhay ng patas? Walang mayaman, walang mahirap. Kailan? 1899, nung itinatag. Ano na ngayon? 2017. Hindi na tayo bagets. Tumatanda na kami. Pero maganda ka ba din, ha? Sabi naman, gwapo pa rin ako, di ba? Pwede ako mag-asawa ng dagdag, ha? Bilang panghuli, napakahalaga po tunay ng Malolos Republic. At gusto ko po kayong maging saksi. Ayoko maging sinungaling sa inyo. Kapag ka dumating, si Mariel, ano ba? Ginugulo mo naman ako eh. Okay na ako kay Bina eh. Pag dumating ang panahon na meron
ulit magwawagayway ng bandila ng revolusyon at mangangako na ipatutupad ang pinangako ng Malolos Constitution. Saksi ko kayong lahat. Sasama ho ako. At kung kinakailangang magbuwis ng buhay, the Philippines is worth dying for. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat po.